Noong mga bata pa tayo ay tinuruan tayo kung paano bumasa. Ang pagbabasa ng mga aklat ay nakakatulong upang madagdagan ang ating kaalaman. May mga tao na mahilig talaga magbasa dahil may mga libro na nakapagbibigay aliw. Meron namang nagbibigay sa atin ng mga kapaliwanagan sa mga pangyayari na hindi natin alam. Ang pagbabasa ay malaking tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit, may ilang mga nakakatakot at mahiwagang libro na mula pa sa kasaysayan na hindi pwedeng basahin ng mga teksto ng malakas dahil nagdadala raw ito ng kamalasan at mauuwi sa kamatayan. At ang ilan nito ay sinasabing nakakandado sa sekretong silid ng Vatican. Huwag kang matakot kaibigan, samahan mo ako at ating alamin sa videong ito ang 5 libro na dapat mong iwasan. Number 1. Voynich Manuscript. Ito ay isang botanical na libro at sinasabi noong 15th century pa ang libro na ito. Ang mga sulat at drawings ay tanging mga halaman lamang ang nakapaloob sa librong ito at hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga halaman na ito. Mayroon ding mga hindi pangkaraniwang sulat o teksto na katabi ng mga pinta ng halaman at may maraming chart na natutungkol sa astronomiya at astrological. Meron ding mga babae na umutubad na makikita na naliligo. Makikita rin ang araw at ang buwan na may muka at ang bawat muka ay may mga tekstong kasama. Ang aklat na ito ay makikita lamang sa loob ng Yale University at doon nakatago ang 240 na pahina ng libro sa isang manuscript library. At ito ang isa sa mga unsolved mystery ng mga libro sa kasaysayan. Ang dahilan kung bakit, dahil walang sino man ang makakaintindi sa ano nakasulat at naiguhit rito. Ang pangalan ng libro na ito ay mula kay Wilfrid Voynich, na isang Polish bookseller. Nakita niya itong libro sa isang college Jesuit sa Italy noong 1912. Nagustuhan niya ito at kanyang binili at dinala niya ito sa Amerika para pag-aralan. Sinasabi ng mga cryptologists na ang mga sulat ay isang tunay na wika, pero hindi lang natin alam at hindi pa natin nakita. May mga teorya na script ito ng mga ronggo-ronggo na naimbento ng taga-Easter Island at ngayon ay hindi na mabasa pagkatapos mawala ang lahat ng lahi nila sa mundo. Number 2. Codex Seraphino's. Ang mga nakapaloob sa 360 na pahina ng Codex Seraphino's ay hindi masyadong misteryoso ang mga nilalaman nito. Ang libro ay orihinal na naipublish noong 1981 at isinalarawan ang encyclopedia ng isang hakahaka na mundo. Ito ay nilikha ng artist na Italiano at nagdisenyo na si Luigi Serafini, na sinasabi na nais niya lang muling likhain ang isang pakiramdam na naalala niya noong maliit pa siya. Ang lahat ng mga larawan at chart ay mukhang misteryoso dahil natatampok ang codex na ito sa mga kakaibang halaman, hayop, pagkain, makinarya, at kasanayan ng tao. Masasabi nating lahat ng mga bagay na makikita sa librong ito ay abstract at napaka-colorful pa. Sa isang pahayag sa Oxford University Society of Bibliophiles na ginanap noong May 11, 2009, sinabi ni Serafini na walang kahulugan na nakatago sa likod ng script ng codex. Number 3. Book of Soiga. Ito ang libro na pumapatay. Ito ay Latin manuscript na 16 na siglo na ang nakalipas at sinasabing ang manuscript na ito ay tuluyan nang nawala pero may natagpo ang 2 manuscript sa loob ng British Library noong 1990. Ang kakaiba rito ay nakasulat na naka-encode sa mga grids ang mga letra. Ang isang kopya ng manuscript na ito ay pag-aari ng isang tanyag na scholar na kilala bilang si John Dee. Inilaan niya ang lahat ng oras at buhay niya rito upang matukoy kung ano. Nagpatulong raw siya kay Arkanghel Uriel upang alamin ang lihim ng libro at nag-reply naman daw ito at ipinaliwanag ni Uriel na ang libro na ito ay simula pa noong kapanahonan nila Adam and Eve. Sinasabi na ang tanging maka-interpret nito ay si Arkanghel Michael, kaya hanggang sa ngayon hindi pa rin ma-unlock ang mga nakatagong lihim sa librong ito. Kung sa tingin mo ay kaya mong mabasa ang nakasulat sa librong ito, and take note, sabi ng mga legends,
Ang sinumang makakabasa nito ay mamamatay ng 2.5 taon. Number 4. Tomino's Hell. Ito ay tula ng isang Hapon na naitampok sa isang libro. Naisulat ito noong 1919. Ang pamagat ng tulang ito ay My Heart is Like a Rolling Stone. Tungkol ito sa isang batang lalaki na nagngangalang Tomino na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang mga salita ay sinulat mula sa pagdurusa at kung mabasa mo ito ngayon ay magiging sumpa. Sinasabing dapat basahin ng ito ng iyong isipan at huwag basahin ng malakas. At sino mang makakabasa na hindi naayon ay mamamatay at ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak at ipapadala sa pinakamadilim na sulok ng impyerno. Number 5. Necronomicon. Kilala rin ito sa tawag na libro ng mga patay at magic. Naglalaman ito ng mga impormasyon kung paano buhayin ang mga patay. Sinasabi na ang libro na ito ay isang katang-isip lamang. Isa ito sa mga libro na pinangarap ni H.P. Lovecraft na isang horror writer. Ang librong ito ay nabanggit rin niya sa kanyang mga kwento. Kaya maraming tao ang nagkainteresado dito. Nang may nakuha ng kopya sa librong ito ay naipublish ito online. So alam mo na ngayon kung ano ang nilalaman kung sakaling makakita ka ng ganitong libro. Malawak din na itinampok sa librong ito ang kakaibang nilalang na si Cthulhu Mythos. Siya ay isang pahirap sa mga tao dahil kaya niyang tanggalin ang kakayahan mong mag-isip. Sinasabi ni H.P. Lovecraft na sinulat ito ng isang baliw na Arabo na si Abdul al-Hasred. Alam niyo ba na ang laman ng tao ang ginamit para mabuklod ang librong ito at ang ginamit na pansulat ay dugo rin ng isang tao. Ang mas nakakatakot pa rito ay idinitalye at naitipon ang lahat ng mga malalaking kulto sa buong mundo. O, kaibigan, matanong nga kita, saang libro ka ba